Patuloy pa rin ang illegal na quarrying sa Bagak, Bataan na pinatigil na po ng Mines and Geosciences Bureau. At ang operasyon umabot maging sa lupang pag-aari at protektado ng gobyerno. Darito ang special report ng saksing si Tricia Zafra. Nito lamang Hunyo, isiniwalat ng GMA News ang illegal quarrying na nagaganap sa bayan ng Bagak, Bataan. Walang mining permit, wala ring Environmental Compliance Certificate o ECC. 2 beses pinahinto ng Mines and Geosciences Bureau o MGB ang paghuhukay. Merong maliit na encroachment, like doon sa Pauon River, na inaalis yung mga bato. So immediately pina-stop namin to. Pero nang aming balikan ang lugar nitong Hulyo, may nagalaw pang konti dito sa adjacent lang po. Since nung nagpunta po kasi kami dito, hanggang dito lang po, medyo nagdaga ng konti. bukod sa nagpatuloy ang operasyon, pinasok na rin daw ng mga nagka-quarry ang lupaing protektado ng gobyerno. Dati kasi doon kami sa baba, doon lang ang extent niya. Yung ibig sabihin, nagpatuloy yung operation. Kasi ang sulat kasi namin doon, recommendation namin ay patigilin na. Base doon sa GPS readings na nakaproject dito sa mapa, nasa Timberland yung operations nila. Nagalaw rin maging ang pampang ng Pauon River na bahagi ng Bataan Natural Park kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang kahit anong klaseng pagpuputol ng mga puno at paghuhukay ng lupa. Medyo malalim na yung nahukay dito. Mga 2 meters or less. Hindi na to land development, quarry na yan. Yan, ilog na kasi ito. Sabi ko nga sa kanila, gusto ko rin matigil na kasi sumulat din ako doon sa Indro na kung maaari itigil at ayusin na lang yung nakalabas ng mga bato. Ipakarga na. Kasi lalo-lalo yung malapit doon sa bahay. Delikado. Nauna rito, ipinagtanggol ng lokal na pamahalaan ng Bataan ang 3 individual na pinayagan nilang magsagawa ng paghuhukay dahil hindi naman daw quarrying ang kanilang ginagawa kundi land development. Hindi na raw kailangan kumuha ng permit ang mga ito. Ang permit na tinatawag natin ay pag-agree ng opisina namin doon sa part ng gusto natin, maayos yon. Hindi namin kailangan hanapan sila ng permit. Certification lang talaga ni ENRO. Yun lang naman talaga ang naging permiso para kuhanin yung mga bato ay yung ENRO. Kaya sa ENRO lang kami nakikipag-usap. Pero ngayon, sabi ng MGB, 3 kaso ang posibleng isampa sa kung sino mang mapapatunayang naghukay sa lupaing protektado ng gobyerno. Kabilang na ang paglabag sa Philippine Mining Act of 1995 at National Integrated Protected Areas System o NIPAS Act. Kung yan ay nasa loob ng protected area, ayun ay close to mining din yun. No-go zone yun. Nagmimina siya ng walang ECC. Presidential Decree 1586, yung Environmental Impact Assessment Decree. So, 3 batas na ang kanyang na-violate. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi.